Ay, nag-live ako. Napalive na naman ako. Naghamon ng demanda. Pero wala yatang mangyayaring demanda. Bakit? Yung mga post po niya, hayaan na lang daw yung mga bashers. Una sa lahat, hindi mo ako basher. At hindi ako INC defenders. At hindi rin ako manggagawa sa INC. Isa lang akong member. Oh. Ito tanong. Christian ha? Tanong ko sa'yo. Pwede mo naman akong i-mute. Pwede mo naman i-delete yung account ko. Pwede mo namang i-report. Bakit kailangan mo pang magpabebe kasama yung nanay mo? Ba? Yun lang yung ano dun tanong Kasi nga gusto niya magparami ng followers. Gusto niya akong gamitin. Kesa paawa effect. Kaninang umaga, nag-live na naman sila ng nanay niya. Tuloy pa rin sa paninira sa iglesia, sa INC. O, di ba? Ano ba gusto mo talagang mangyari? Christian. Eto. Pasukin natin yung debate. Gusto mo yung paksa? Huwag na tayo sa paksa tungkol sa religion. Patunayan mo na lang sa akin. Ito paksa natin. Na ikaw ay pwedeng mangaral kahit sa kalagayan mong gender kay bakla ka. At patutunayan ko sa'yo wala kayong karapatang mangaral dahil bakla kayo. Kaya kong patunayan yan. Tindigan nyo kasi. Kayong mga Catholic defenders, bakit ayaw nyong buksan yung aking tema na patutunayan ko na wala kayong karapatan na mangaral? Kasi kayong mga baklang tagapangaral. Ayaw nyong buksan yung ganitong tema Bakit? Hindi nyo kaya? Ngaw-ngaw ka ng ngaw sa FB. Gusto mong sumikat. Ngayon, tindigan mo. Inahamon kita sa isang kondisyon lang. Yun lang. Para maniwala kami sa'yo na dapat ka namin pakinggan, patunayan mo na ang mga bakla ay pwedeng mangaral. Kasi ako patutunayan ko, Christian, hindi ka pwedeng mangaral. Bakit? Wala kayong karapatan para mangalan mga bakla. Puro lang kayo paninira sa INC. Marami rin kayong mga nagagawang inventong paninira. Inaatake nyo pa yung aming pamamahala. I-call mo to kahit sa TikTok. Basta ang tema. Tungkol sa kabaklaan nyo. Huwag na tayong lumaki pa. Pag napanalo mo to, patunayan mo, Christian. Patunayan mo na pwede kang mangaral na kayong mga CFD Catholic Defender na mga bakla ay pwedeng mangaral. Pag-aralin mo, hindi mo kaya kasi ang hirap sa'yo, puro ka pabebe. Ayaw yun yung ganun tema di ba? Takot kasi kayo mga duwag. Tindigan mo kasi. Mas maganda nga, kasuhan mo na ako para dun talaga, titindigan ko talaga, patutunayan ko na kayong mga baklang mga CFD. Wala kayong kwenta. Hindi kayo pwedeng paniwalaan kasi mga bakla kayo. Yun lang. Kahit magtulong-tulong pa kayo, patunayan nyo sa amin na dapat namin kayo paniwalaan sa kalagayang bakla kayo. Bye-bye. Call mo call mo. Hi, hello mga kapanalig ko, no? At kakauwi ko lang, galing ako dun sa owner ng bahay, no? Para meron yatang magbibigay ng bigas kasi malapit na yung eleksyon, no? At talagang nabisi ako sa ngayon at sa dami rin kasi ng inaasikaso at ginagawa ko ng mga kapanalig. So,
na-notice ko na yung BFF ko, which is si Christian Ray Garcia, shoutout sa'yo, merong something na nag-vlog regarding kay Christian Ray Garcia at dun sa mama niya. At ito ay si Sakalamzeng, no? Tong Sakalamzeng na to, nung active pa ako sa debate, talagang panay pa-epal neto sa comment section ko. Hindi ko nga alam, biglang nawala no? Ang angas mo, ha? Okay. Unang-una, 'di ba? Nandoon tayo sa part na feeling mo na o-offend ka o na-o-offend ka sa pagiging iglot mo, no? Iglot tong Sakalamzeng na to no, bastos ke. Okay. Na-o-offend ka sa statement ni Christian Ray Garcia together with his mom sa doktrina ninyo. Nandun tayo, sige. But the point is, nasa ng manners mo, 'di ba? Kung sa bagay hindi nakakapagtaka, nagtatakwil nga kayo ng ine. 'Di ba? Nakakahiya naman, kaya bastos ka sa mga nanay no. Wala kang pakundangan na igalang yung nanay ng tao. Whether it's Catholic or not, bilang isang tao, kung tinuruan ka ng magulang mo ng tama, galangin mo ang nakatatanda sa iyo, lalo na't nanay yan ng pinararatangan mo, no? Si Christian Ray Garcia ay nakasama ko nung ako ay nagkaroon ng public debate, public preaching sa Dumaguete. Si Christian Ray Garcia din ay naging saksi sa biglaang pagkakaroon ko ng arguments sa radio station dun sa K5 News Dumaguete. At kilala ko sila dahil nakasama ko sila sa iisang bubong nung ako ay nagpunta ng Visayas region. Ang sabi ni Sakalamzeng, kahit sino sa Catholic Faith Defender sa hamunin niya ng debate, okay, hamunin mo ako, na wala raw karapatang mangaral ang mga bakla. Hindi ka nag-iisip, Sakalamzeng. Hindi mo ba alam pwede kang matiwalag sa ganyan, lantad pa mukha mo? Bakit? Unang-una, tayo ay nasa modernong panahon. Ang LGBTQ ay laganap sa bansang Pilipinas. Magmula sa radyo, sa TV, sa mga public market, even sa mga malls, yung mga nagtitinda ng cellphone dyan, may mga LGBTQ dyan. Hindi ka ba nag-iisip na kapag napanood ng LGBTQ community yung statement mo sa sinasabi mo sa aming mga bakla, ay pwede kang maireklamo ng mismong community ng LGBTQ? Dapat lalagyan mo ng utak. Bakit? Ikaw ay proud na nagsalita na ikaw ay member ng INC. Hindi ka ba nag-iisip na kinakaladkad mo ang sektang INC dyan sa matabil mong bunganga? Dapat lagi tayong gagamit ng sentido komon. Nung ako ay nasa Debaters Convention, meron sa aking kaanib ng INC na dapat lalaban patungkol sa LGBTQIA na wala akong karapatang mangaral. At nung on the spot na magkakaroon kami ng debate regarding sa gender preference ko, hindi mo ba alam na sinita siya ng kapanalig niyang INC? At mismo sa harapan, at mismo doon sa voice room, kasama ang mga batikang debater na protestant, ay pinahiya yung kapanalig niyang INC. Ano ang naging statement ng mga INC nun sa akin? Sanrio, pasensya ka na. Kaming mga tunay na INC ay never nagdi-discriminate ng mga gender preferences dahil meron ding bakla sa INC na sekta ni Felix Manalo. If you get offended regarding how my best friend, which is Christian Garcia, and my mother, which is si Mami Cecilia Garcia, kung paano nila dinideliver ang doctrines ng Catholic Church against sa doktrina ng INC, bakit kailangan mong sagasaan ang gender orientation?
Naghahamon ka. Sige, patutunayan ko sa'yo na kaming mga bakla ay may karapatang mangaral. Huwag kang bida-bida. No? Huwag kang bida-bida. Lagyan mo ng kokote. Kayong mga INC dito sa Pilipinas ay pilit umaakay at nangangaral ng tao para may umanib sa inyo. Tama mali sa kalamseng? Tama mali? Kayo ay umaakay ng mga tao dito sa Pilipinas para maging kaanib ninyo. Hindi nyo ba alam na may mga bakla sa inyo? Meron akong video na kung saan si Attorney Topacio, kaanib ng INC, ay umamin na isang bakla at suportado ang LGBTQIA community. Hindi mo ba alam na ilan sa mga kaanib ng INC ay sumusuporta sa LGBTQIA community? Dapat alam mo yan. Proud to be ka pa. Nasa akin ang video mo. Ipopost ko yan. Ha? Nasa akin ang video mo. Huwag mong minamaliit ang mga kaibigan ko dahil nanahimik lang ako. Magpasalamat ka. Magpasalamat ka. Marami lang akong inaasikaso pero hindi kita uurungan. Anong sinasabi mo na kaming mga CFD na bakla? Wala kaming karapatang mangaral? Sigurado ka? Ano ba ang nauna na nag-exist? Catholic Church o yung sekta ni Felix Manalo? Yung mga katulad mo na matatabi lang dila ang magpapabagsak sa sektang INC. Engot. Dapat tinitignan mo yung mga consequences na ginagawa mo kapag ikaw ay magdi-discriminate ng sexual orientation. Engot ka ba? Ha? Engot ka? Nandito ka sa Pilipinas. Magmula sa pelikula, makikita na ang LGBTQIA. Sa showbiz, ang daming bakla. Sa mga abogado, nagkalat ang bakla. Wala bang bakla sa inyo o sadyang ignorante ka lang sa bakla? Usok na usok? Bakit? Ano naman ang mapapakinabangan sa'yo ni Christian Garcia? Sikat ka ba? Nagpapadami siya ng followers, hindi niya kailangan magpadami ng followers, marami talaga siyang followers. Kasi CFD yan si Christian Garcia, suportado yan ng mga CFD kaibigan niya. Kanino siya magpapadami at kukuha ng followers? Sa'yo? Ang followers mo, 900 lang. Bakit siya kinakailangan dumikit sa'yo? My former Facebook account, I have 20,000 followers. To think best friend ko pa si Christian Ray Garcia. May 20,000 followers ako compared to you. Ano sinasabi mong ano? Gagamitin ka ni Christian Ray Garcia for what? Are you famous? Are you a well-known person ng INC as one of the best defenders ng sekta mo? Ano bang napatunayan mo para gamitin ka ng mag-ina? Sikat ka ba? Ako, as an LGBTQ and as a defender of the Catholic Church, dumaban ako ng radyo. Actual debate. Nagawa mo yon sa kalamseng talaga? As an LGBTQ CFD, isa sa pinakasikat na radio station sa buong Pilipinas, which is the Radio Veritas, 5 times akong nag-guest doon. Kinuha ako ng Radyo Maria na which is well-known radio station, Catholic radio station sa Pilipinas bilang isa sa mga guest. Kung achievements to achievements lang, may achievements ka ba sa kalamseng? Huwag mong pangunahan ng yabang kung wala ka pang napapatunayan. Huwag kang magde-degrade ng tao kung hindi ka pa naman ganon kalakas at kagaling. Magaling ka ba? Ha? Magaling ka? Ipakilala mo nga ako, ano yung mga naging laban mong debate na pinanood ng libo-libong mga tao?
Ano yung mga naging laban mong debate na pinanood ng iba't ibang protestante at sabihin kilala ka? Kilala ka? Magaling ka ba? Ikaw panay ano ka eh? Panay kuda ka. Bakit? Wala kang makontent? Ang tunay na lalaki. Yan ha? Total, sinasabi mo, mga bakla, walang karapatang mangaral eh. Ang tunay na lalaki ay marunong gumalang sa mga magulang. Hindi nang babastos, lalo na ng senior citizen. Yon ang tunay na lalaki. Eh mukhang mas may itlog pa ako sa'yo. Mukhang mas may itlog pa ako sa'yo. May mga tatay ako na protestante. May mga nanay akong tinatawag na protestante at kahit kailan hindi ko sila binastos. Bakit? Kasi nandoon pa rin yung salitang edad. Nagkakaroon lang ako ng argumento sa mas matanda sa akin pag may paksa kaming pinagtatalunan. Pero lagi ko pa rin nilulugar ang edad ko sa taong kausap ko. Yon ang may manners. At pag sinabing manners, hindi naman kinakailangan ng diploma. Pag sinabing paggalang at respeto sa nakatatanda, hindi kinakailangan ng certificate. Alam mo kung anong kailangan dyan? Utak. Wala kang utak. Alam mo bakit? Iglot ka kasi. 'Di ba? Ganyan naman talaga ang estilo nyong mga iglot kayo eh. Ha? Huwag kang magtatapang-tapangan sa social media. Hindi ka sikat. Huwag kang magtatapang-tapangan sa social media. Hindi ka magaling. Huwag kang magtapang-tapangan sa social media. Wala ka pang nararating. Kung sino pa yung lamok, yun pa yung bida-bida. Isang baygon ka lang sa kalamzeng. Ilan sa mga iglot ang nakalaban ko? Bumangon ba? Hindi na. Huwag mong minamata-mata ang LGBTQ community lalo na't kapag under ng Catholic Church. Ha? Dahil ako, kahit bakla ako, ang narating ko sa pananampalataya ko bilang Katoliko, hindi mo yan mararating. Kasi hindi ka magaling. Kung sino pa yung hindi magaling, ikaw pa malakas magpupuputak dito, bastos ka. Hindi mo ba alam kung ilang taon na yung nanay ni Christian Ray Garcia? Almost 80 years old, bastos ka. Hindi mo alam kung anong klaseng pagkatao meron ang mag-inang yan. Bastos ka. Tapos proud to say ka pa, ako ay member ng INC. Talaga ba? Proud ka pa. Sa ugali mong yan, proud ka pa na dapat ikinakahiya mo. Matuto kang mahiya, unggoy. Ang lakas ng loob neto. Maghamon ka kung kani-kanino. Bakit may napatunayan ka? Sabi mo nga ang sabi mo nga dun sa live mo eh. 'Di ba? Hindi ka defender ng INC, so wala kang napatunayan. Hindi ka pala defender ng INC. So bakit nagtatapang-tapangan ka sa social media? Ako, defender ako ng Katoliko. Yung mga sikat na defender ng Catholic Church nakashare lahat ng laban ko. Yung mga kilala at pinapalakpakan ng mga Catholic na kaanib, nakashare ang mga laban ko. Eh yung laban na sinasabi mo, sinong INC ang sumuporta sa'yo? Meron ba? Pinanonood ka ba ng mga ministro mo? Kasi ako pinanonood ng mga obispo. Oh, pinanonood ako ng mga obispo. Pinanonood ka ng ministro mo sa kalamseng talaga?
Pinanonood ako ng seminarista, ng theologian, ng sakristan, ng madre, ng pare, at ng mga magagaling na CFD pag naka-live ako, maging ang YouTube channel ko. Ikaw, sinong ministro nyo ang nanood sa'yo? Para manghamak ka ng isang Katoliko. Gusto mo mag-ano tayo rito? Magbilangan tayo ng achievements? Baka hanggang ingrown ka lang sa kalamzeng. Tapos na ang ira naming mga Katoliko na pagpapaubaya sa mga kabastusan nyo. Hindi na kami Maria Clara ngayon, unggoy. Mukha kang wrong turn. Nakita mo ba yung itsura mo? Ha? Kulang na lang humawa ka ng gin, tas laitin mo yung mag-inay, bastos ka eh. Kaya mo akong labanan ng live? Sigurado ka? Baka bigla kang mag-Bible alone. Kalimitan sa mga iglot, takot sa akin pagdating sa history. Kaya mo? Live debate? O baka mag-Bible alone ka sa akin? Kagaya ng mga kapanalig mong iglot, ang sasabihin sa akin, Bible lang tayo iikot. Bakit? Wala kasi kayong standard references. Alam mo kung bakit? Kasi peke kayo. Ayaw mo palang natatapakan. Ang sekta ng iglot, bakit nananapa ka ng tao? Talagang general mo pa ha? Mga bakla, talaga? Sigurado ka? Ilalantad ko mukha mo ha? Siguraduhin mong kaya mong panindigan yan. Hindi mo ko kilala sa kalamzeng. Lahat ng nilabanan ko sa social media hindi bumabangon. Huwag mo kong subukan. Ha? Lalo na't iglot ka. Huwag mo kong subukan. Mainit ang SDA ngayon. Gusto mong pumalit? Ha? Sa kalamseng? Gusto mong kalampagin ko ang LGBTQ community? Ikalat ko yung video mo? Huwag mo akong hamunin. Gusto mo? Diba? Ang sabi mo sa video mo, proud member ka ng INC. Gusto mong ikalat ko video mo? Ha? Sa mismong LGBTQ community? Baka di mo kayanin. Sa kalamseng, di mo ako kilala. Hindi mo ako kilala. Maraming mga protestant na sumusuporta sa akin. Ha? Ano? Kaya mo? Anong impluensya mo? Maimpluensya ka? Talagang ikakalat ko sa kalamseng. Huwag kang magmadali. Lahat ng bagay nasa proseso. Mararamdaman mo pag ako kumilos, engot. Ako? Hahamunin mo. Huwag mo akong turuan kung kailan sa kalamseng. Huwag mo akong turuan. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na maging sa LGBTQ community, makakaladkad ang sekta mo, kagagawan ng bunganga mo. Kaya dapat sa mga ganyang klaseng defender ng iglot, sinisilihan ng bibig. Magpreno-preno ka. Ha? Kapag nagsabi ka ng bakla, pati yung mga baklang nananahimik, dinadamay mo. Kung sinong tao ang kausap mo, siya lang ang sabihan mo. Huwag mong i-general ang buong LGBTQ community. Tanga. 2024 na, magte-2025 na, ignorante pa rin sa bakla. Ang dami ng lalaking nakikipag-live-in ng bakla, ignorante ka pa din. Tapos sasabihin mo na hindi ka defender ng INC pero INC member ka. Ano palang ginagawa mo? Hindi ka pala defender ng INC. So kung hindi ka defender ng INC pero INC member ka at nagsasalita ka ng negatibo sa Catholic members, anong tawag doon? Hindi mo ba alam kung ano ang batas ng INC? Pwede kang matiwalag. Gusto mo kwento ko sa'yo kung paano? Ha? Mukha yatang hindi mo inaral ang sariling sekta mo o sadyang tanga lang ang ministro mo at hindi ipinaliwanag sa'yo? O gusto mo ako pa magpaliwanag sa'yo? Gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Okay. Ang bawat kaanib ng INC ay pinipigilan na huwag kayong makisangkot sa usapin ng social media. Bakit? Dahil ang pagkakamali ng salita ng isang kaanib ng INC ay nagre-reflect.
Alam mo yung Tagalog ng reflect? Sumasalamin, naglalarawan sa sektang INC. So kapag ikaw ay isang kaanib at nagsalita ka ng hindi akma sa stand ng INC, yang maling pananalita mo ay pwedeng makasira sa image na kinaaaniban mo, tanga. Hindi mo alam yan? At kapag yan ay nalaman ng pamunuan ng INC, pwede kang matiwalag. Hindi mo alam ang rules nyo regarding sa social media? INC ka, di ba? Hindi tinuro ng ministro mo yan? Dapat tinatanong mo, ano ba yung rules o hanggang saan ba yung boundaries ng isang INC pagdating sa pagsasalita sa social media? Hindi mo alam? Ha? Hindi mo alam? Lalo na't lantad pa mukha mo sa video? Engot ka ba? Kaya nga nagdadami account yung mga iglot pag humaharap sa mga katolikong defensor kasi bawal nga silang ma-face reveal. Pero ikaw tapang ha? Lantad mukha at sabi mo pa, hindi ako defender ng INC, ako ay member ng INC. Proud ka pa? Dapat lalagyan mo ng kokote. Kinakabahan sa kalamseng? Kabadong-kabado. Huwag kang kabahan. Ikaw naman eh. Huwag kang maggalala, i-spread ko yung news. No? Ikakalat ko yan. Hindi mo alam kung ilan ang mga kaibigan ko? Ha? Hindi mo alam kung ilan ang mga taong nasa likod ko? Hindi ka sure. Wala kang alam. No? Tatandaan mo to ha? Sa kalamseng, hindi kita titigilan. Ha? Hindi kita titigilan. Ang pinaka-ayoko sa lahat ay yung mga katulad mong bastos sa matanda. Kala mo titigilan kita? Mag-content ka. Sumagot ka sa live ko ngayon. Ha? Mag-live ka. Hindi kita uurungan. Ako sinasabi ko na sa'yo, hindi mo ko kilala. Talaga? Sa dami ng nakalaban kong debate, wala akong inatrasan, ikaw pang pipitsugin? Lumabang ka sa akin. Huwag mo ang pakialaman ng mga kaibigan ko. Ako harapin mo. Tapang ka, di ba? Tapang ka? Ha? Pati matandang bastos ka? Tapang ka? Kaya mo? Sure ka? Hindi mo ako kilala. Ha? At yung mga nakakalaban ko sa debate, may pangalan yon kumpara sa'yo. No? May pangalan sila kumpara sa'yo. Tae ka lang. Kung yung mga may pangalan nga marunong gumalang matuto kang mahiya. Baka pati pagligo hindi mo pa alam. Ha? Salagin mo live ko. Huwag ka mag-alala. Ikakalat ko yung pagmumukha mo. Total, sa live mo naman siya binanggit, di ba? No? Maganda yon. Magandang malaman ng mga tao kung gaano kakabastos dito sa lipunan. 2024 na, engot. Ang daming bakla sa Pilipinas. Lalaitin mo mga bakla sa Pilipinas, talaga ba? Sure ka? Lalo na mga bakla ngayon palaban, magtataas ng kilay sa'yo sa kalamseng ang mga baklang may magandang trabaho, mas maganda pa ang trabaho sa'yo. Makapagsalita ka, bakit sa langit ka mapupunta? Ha? Sa langit ka mapupunta? Hanep, yung sinasabi mo tungkol sa LGBTQ community, yung kabasusan mo sa isang matandang ina, sa langit ka mapupunta sa pinagsasabi mong ganyan? Kinakaladkad mo sa kahihiyan ang INC na sekta mo, engot. Hindi ka nag-iisip? Ha? Kampante ka? Anong tingin mo dyan sa best friend kong si Christian Ray Garcia? Walang kaibigan? Kaya mo ako sa kalamseng? Ha? O bakit ka kumakambyo ka yata? Huwag kang kumambyo. Ha? Kumakambyo ka. O ngayon atras abante sa kalamseng?
Huwag ako. Ha? Huwag ako. Hindi mo pa yata nararanasan na hindi makatulog ng 1 linggo. Gusto mong gawin natin? Ha? Mukha yatang hindi mo pa nararanasang hindi makatulog. Hindi mo alam kung gaano ako kapalaban pag sulpot ang kalaban ko. Baka mataranta ka, ikaw din. No? Baka mataranta ka. Alam mo, sa totoo lang, lalo na ang fetish ko ngayon, yung mga mayayabang na sulpot. Yan yung fetish ko, gustong-gusto ko yan, yung sulpot ka na, mayabang ka pa. Tapos nang hahama ka pa ng matanda, bastos kang sulpot ka. Palibasa, yung sekta mo, nagtatakwil ng nanay. Kaya wala kayong pagmamahal sa magulang. Hindi rin makakapagtaka kung paano nyo isuka si Maria. Bastos ka eh. Kung hindi ka nagbanggit ng mga foul, kung anong usapan nyo na Christian Ray, dun lang. Yung mga nananahimik, wag mong isasali yon. Mukhang gatas-gatas pa tayo sa debate Ha? Mukhang gatas-gatas tayo Tuturuan kita para may alam ka Kapag ikaw ay may kaargumento, ang dapat lalatagan mo ay yung kausap mo lang. Wag mong idadama yung nanay, wag mong idadama yung mga CFD na nananahimik. Alam mo bakit? Kasi kapag sila nag-react, mag-isa ka lang. Pag nag-react yung mga Katoliko sa panlalait mo, lalo na sa mga bakla, magkakaroon ka ng maraming kaaway. Magkakaroon ka ng maraming bashers. Pag nagkaroon ka ng maraming bashers, makakarating yan sa pamunuan nyo. Pag nakarating yan sa pamunuan nyo, questioning ka. Gusto mo ba mangyari yon? Ha? Ikaw na nagsabi, sa Kalamsiang hindi ka sikat. Sikat ka ba? Ha? Sikat ka? Ang daming kaanib ng INC, tropa, bakla. Ang daming mga kaanib ng INC na humahanga sa akin bilang CFD. Wag mo sa Kalamseng, no? Yung ginagamit mo na iparating mo na, yan yung argumento ng mga duwag. Yan yung mga argumento ng mga natatakot. Wag kang matakot. Kasi ikaw, kung talagang hindi ka dinadaga sa sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi ka magsasabi ng naune. Diba? Lumaban ka. Hindi yung nauna. Yun, mag-aantay ka? Wag mo kong antayin. Labanan mo ko. Ganon lang yon. At hindi kita tinatakot. Natatakot ka ba sa Kalamseng? Sabi mo, wag mo akong takutin. Bakit tinatakot ba kita? Hindi kita tinatakot. Yan tayo Sinasabi ko lang sa'yo yung kakayahan ko. Bakit naman kita tatakutin? Kayo nga yung mas nakakatakot, di ba? Ang dami niyong kayang gawin. Sumalangit nawa, Father Richmond Nilo. Walang nakakatakot sa'yo. At hindi kita kailangang takutin. Ha? Kaya wag kang mayabang na feeling mo. Kaya mo lahat, talaga? Magaling ka ba? Ha? Sa Kalamseng, magaling ka ba? Tanungin lang kita. Magaling ka ba? Sa Kalamseng. Tatanungin lang kita. Diba? Di ka makasagot. Kasi ako kung tatanungin mo kung magaling ako bilang Katoliko, oo. Katoliko ako kaya magaling ako. Ikaw, sa Kalamseng, magaling ka ba? Malamang hindi ka magaling, hindi ka nga defensor ng INC. Sa Kalamseng, defensor ka ng INC? Ha? Defensor ka ng INC sa Kalamseng? Sumagot ka nga. Defender ka ng INC sa Kalamseng. Tinatanong kita. Defender ka ng INC? Kasi sabi mo magaling ka Kung magaling ka, so dapat defender ka ng INC. Tanong, defender ka ng INC? Ha? Sagot na lang. Ang daming pang pasikot-sikot Are you one of the defenders ng INC na sekta? Sagot. Kasi nagkiklaim kang magaling ka sa Kalamseng ano?
Hindi mo masagot. Akala ko ba magaling ka? Oh, sabi mo magaling ka. Oh, sige, magaling daw si Sakalamseng, kaanib ng INC na sekta. Oh, umamin. Sakalamseng, hindi ako defender. Oh, hindi ka naman pala defender eh. Oh, sabi mo magaling ka. Meron bang magaling na hindi defender? Kapag magaling ka, defender ka. O bakit hindi ka defender? Akala ko ba magaling ka? O, SDA daw to. Hindi. Ate Cindy, Binwick, may video ako. Kaanib yan ng INC. Magaling ka, tapos hindi ka defender ng INC? O. Paano yun? Paano nangyari yun? Magaling daw siya, pero hindi siya defender ng INC. May ganun pala. May ganun pala. Magaling, tas hindi defender. Kasi ako, magaling ako. Kasi live debater ako, nagpa-public preaching ako, at nag-actual debate ako sa mga radyo, sa mga parke, kahit sa social media. Kaya magaling akong CFD. Magagaling yung mga kapanalig kong Katoliko na CFD kasi lumaharap sila sa debate. Eh ikaw, hindi ka naman pala defender ng INC, bakit sabi mo magaling ka? Yung mga kaibigan ko, yung mga supporters ko, yung mga followers ko, magagaling yan kasi CFD sila eh. Tinatawag silang CFD. Pag sinabing CFD, they are the defenders of the Catholic Church. Bakit sila tinatawag na defender ng Catholic Church? Kasi magaling. Ganon yun. Dapat may title ka. Tapos sasabihin mo, mag-claim ka rito, magaling ka, hindi ka naman pala defender ng INC. Nagpapatawa ka? Meron bang magaling na walang titulo? Meron bang magaling na walang diploma? Wala kang diploma, wala kang titulo, tapos sasabihin mo magaling ka? Kung ikaw magaling, pwede mo akong latagan ng mga naging presentations mo na pinanood ng iba't ibang protestant. Sabi mo kasi magaling ka eh. Sige nga. Bigyan mo ako ng link ng mga presentations mo, patingin nga ako. At sino-sino yung mga ministro ng INC na pinalakpakan ka. Sige, kung talagang magaling ka, bigyan mo ko ng link ng mga videos mo na pinalakpakan ka ng mga ministro mo. Kasi ako, yung mga napuntahan kong lugar, yung kung saan ako nag-guest, pari ang nag-i-invite sa akin. Ikaw sa Kalamseng, sabi mo magaling ka. Ay, pakita mo nga sa akin yung mga presentations mo kasi may mga videos ako na umaabot ng 1 million, 100,000, thousands of thousands. Ikaw, patingin nga. Kasi kapag magaling ka, pinanonood ka. Pag magaling ka, dapat ikaw yung inspirasyon nila. Yun ang magaling. Diba? O ngayon, ipakita mo sa akin, dali, hindi yung inaaway mo yung matandang nanay ni Christian Ray Garcia. Mag-80 na yun. Uy! Mamaya magkasakit pa yun sa pinaggagawa mo. Diba? Inaaway mo yung matandang babae. 80 anyos? Wala kang galang? So yung pambabastos mo sa 80 years old na nanay, magaling yon. Yun yung definition ng magaling sa'yo. Yung basusin mo, yung isang matandang CFD na babae pa. So yun yung turo sa'yo ng sekta mo na INC kasi proud ka anib ng INC ka eh, di ba, sa Kalamseng. So tinuturo pala ng sekta ng INC na mambastos ka ng matandang babae. Ay, mapupunta talaga kayo sa langit niyan pag ganyan. Hindi ba? Mapupunta ka, tsaka magpapapansin sa'yo si Christian Ray Garcia? Mas mataas ang followers ni Christian Ray Garcia sa'yo? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Si Christian Ray Garcia, kinakausap ka at nagpapapansin sa'yo para kumuha ng followers. Mas mataas ang followers ni Christian Ray Garcia sa'yo. Paano nangyari yun? Ganun ba yun? Yung mas mataas ang followers, kukuha ng followers sa basura yung followers, yung mababang followers? May ganun ba? Sa susunod, sa Kalamseng, kapag ikaw ay meron kang katunggali, advice ko lang to sa'yo ha, para naman magkaroon ng laman yung sentido mo. Pag meron kang kaargumento, iikot ka lang sa kanya. Huwag mong i-general,
at huwag kang mambabastos. Kasi, kung talagang gusto mong mangakay ng tao, or kung talagang gusto mo na mag-convert o may maakay ka, pakita mo yung kabutihan ng ugali. Huwag yung kabastusan. Dahil unang-una, kapag nalaman pa ng ibang tao at kumalat tong video ko na nang babastos ka ng matandang babae na 80 years old, mababash ka kahit ng ibang protestante. Babae pa yon. Tapos nanlait ka pa ng mga bakla, o pag narinig ng mga ibang LGBTQ yan, magtataas ng kilay. Saan yan e-epekto? Sa sekta mo. Diba? Huwag kang mahangin at huwag kang hambog. No? Ngayon, sabi mo magaling ka, tapatan mo tong live ko. Tapatan mo tong live ko, i-upload ko yung video mo, ha? Basta sinasabi ko sa'yo, galingan mo. Kasi sa lahat ng nakakalaban ko, yan yung lagi kong sinasabi. Galingan nila. Kasi kapag ako humarap at nag-focus sa kalaban ko, lalo na't sulpot ka, hindi ka na makakabango. Ako na nagsasabi sa'yo, natatandaan mo yung isang INC na ninakaw yung mga videos ko? Na inireklamo na ni Hamsky Ray? Nasaan na? Nasa kangkungan, di ba? Ilan sa mga INC na nag-e-edit ng video ko, nag-e-edit pa ba? Nasaan sila? Sabi ko sa'yo, wag ako. Kasi dito sa pagiging defender, hindi yan nasusukat sa written. Written ka lang nagla-live ako doon pa lang lamon ka na 'di ba? Kahit anong ngal-ngal mo, kung written ka lang, lamon ka. Ganon 'yon. Kahit magsisigaw ka sa written, tas ang kalaban mo nagla-live, lalamunin ka lang. Kaya kung talagang magaling ka, sabi mo, i-live mo. Subukan mo ko. Masarap akong kalaban, matcha-challenge ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo alam ang bunganga ko. Masarap ang lips ko. Baka mapabanal na halik ka sa akin sa umaga. Gusto mo ba yon sa kalamseng? Kaya mag-iingat ka sa bibitawang salita mo, ha? Huwag mong pag-iinitan yung mga kaibigan ko. Lalong-lalo na yung mga kaanib na Katoliko. Ha? Kasi hindi mo ako kakayanin. Ako na nagsasabi sa isa kalamseng, hindi mo ako kakayanin. No? Hindi mo ako kakayanin. Kapag ikaw, natutok yung attention ko sa'yo, yari ka sa mga kaibigan kong CFD. Marami akong followers at supporters na written debater. Gusto mong sugudin yung account mo? Ha? Gusto mong sugudin nila yan? Lalo na't nang babastos ka ng 80 years old. Bakit? Hindi ka ba tatanda? Ha? Hindi ka tatanda? Mambastos ka ng 80 years old na babaeng nanay? Byuda pa yon. Wag kang mag-defense, wag mong gamitan ng defense mechanism sa pamamagitan ng kahanginan mo. Alam mo yung sinasabi ko. Alam mo ang sinasabi ko sa kalamzeng ng INC. At nararamdaman mo yan. Ha? Nararamdaman mo yan. Di ba? Sabi mo, yan ang gusto ko. Di ba sa kalamseng? Sino ngayon ang hayok sa atensyon? Di ba ikaw? Sino ngayon yung hayok sa followers? Di ba ikaw? Sige, walang problema. Mag-live ka. Mag-live ka, banggitin mo pangalan ko. Ako yung itapik mo. Dali. Gusto mo, di ba? Sige, mag-live ka. Hihintayin kita. Galingan mo. Dapat yung makatotohanan. Kung pwede lang, Ama! Gumanong-ganong ka. Ha? Gusto ko yung ganon na yung, Ama! Si Sanrio, Ama! Yan, ngumakngak ka ng ngumakngak. Aantayin ko, ha? Aantayin ko. Sabi ni sa kalamseng, mamaya madami akong video lalabas. Hindi! Anong madaming video lalabas? Sagutin mo yung live ko. Doon ka ngumakngak. Diba?
Anong madami kang video na lalabas? Sagutin mo tong live ko. No? Bigla ka nagkaroon ng bisita. Sabi ko sa'yo eh. Diba? Galingan mo. Galingan mo ng galingan. Magpasalamat ka ha. May inaasikaso lang ako. Huwag mong ubusin ang pasensya ko sa'yo sa kalamseng. Iglot na pipitsugin. So, alam nyo na po ha, si Sa Kalamseng ay isang kaanib ng INC na dinidegrade ang pagkatao ng mga LGBTQ CFD. Siya rin po ay bumabastos ng isang ina, mabuting ina yon, na 80 years old. At Bisaya yon. Isa rin siya sa bumabastos sa best friend ko na si Christian Ray Garcia na naggagamot, meron siyang mental health issues dahil sa anxiety and depression. So, hindi lang matandang nanay na 80 years old ang binabastos ni Sa Kalamseng, kundi lahat po ng LGBTQ community na ipinagtatanggol ang simbahang Katoliko. Bukod pa doon na si Christian Ray Garcia ay meron po siyang sakit na anxiety and depressions. At siya po ay proud to be kaanib ng Iglesia ni Cristo. So sa mga manonood at makakapanood, yan po ba yung aaniban ninyong sekta? Nandidegrade ng bakla at nang babastos ng nanay. Senior pa. Yan ba yung dapat nating tularan? Yung ganyan bang ugali ng kaanib ng INC na sekta ang dapat ninyong salihan? Isipin ninyo kung ano ang magiging ugali ng inyong magiging anak. Sana hindi sila maging kaugali ni Sa Kalamseng. No, palakihin natin at imulat natin na maging open-minded ang ating mga anak. Na matutong rumespeto at bigyan ng pagpapahalaga yung nararamdaman at damdamin ng tao, whether bakla man yan o tomboy. No? Kahit ano pa pong gender preferences yan, ang isang taong pinalaki sa pagmamahal, matututo tayong galangin kahit na anong klaseng pagkatao pa yan. Wala pong sino man ang may karapatang manghusga sa kung anong pagkatao meron ng isang tao, tanging ang Diyos lang po. Ang Diyos lamang po ang may karapatang humatol sa atin sa bawat ginagawa natin at kung anumang klaseng pagkatao meron tayo, ang Diyos lang po ang may karapatang magsabi nun. Wala pong sino man sa atin ang binibigyan ng karapatan ng Diyos na ikaw ay hindi ka pwedeng mangaral. Ang Diyos lamang po ang pwedeng magdesisyon kung ano ang kapalaran na nag-aantay sa atin, lalo na sa kabilang buhay. Kaya sa lahat ng mga Protestant dito na hindi kaanib ng INC, sa mga kaibigan kong Katoliko, ganyan po ba ang dapat nating tularan? Kaanib ng INC, sekta at tatag ni Felix Manalo, dinedegrade po ang LGBTQ. Nang babastos ng 80 years old na ina, single mom, tinataguyod ang 5 anak. At dinidegrade ang isang CFD na may anxiety at depressions na pinagdadaanan. Kasi pwede po yan mag-lead na baka magkasakit yung 80 years old na babae, kasalanan niya yon. Kung sa bagay, wala naman din pa kasi silang mga konsensya. So pinaparating ko lang po sa inyo, ganyan ang ugali ng ibang mga defender ng iglot. Kaya sa mga Protestant dito, sa mga hindi Katoliko, agree ba kayo sa sinabi ng kaanib ng INC na ito na ang LGBTQ, ang bakla at ang tomboy ay walang karapatang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya? Turo ba to ng INC, sa sekta ng INC, sa lahat ng ministro at namumuno ng INC? Turo ba to ng inyong iglesia na walang karapatan para ipagtanggol ang kanyang pananampalataya ng isang bakla at ng isang tomboy? Dahil yan ang ipinakakalat ng isa sa inyong kaanib na si Sa Kalamseng, na wala raw pong karapatang ipagtanggol ang pananampalataya pag ikaw ay bakla at tomboy. For your information,
hindi ako uto-uto. Alam ko kung ano ang boundaries ko at alam ko kung paano ko ipagtatanggol ang pananampalataya ko. Kung ang mga bakla sa inyo at ang mga klosetang bakla ng iglot, hindi alam kung paano ipagtanggol ang sekta nyo, huwag kaming mga bakla ng Katoliko. Dahil kami, hindi lang basta bakla lang. Meron kaming gawa, meron kaming talino. No? So yun lang po, dahil paggabi na't kanina pa ako palo ng lamok, no? Suportahan natin si Christian Ray Garcia kasi nakakaranas sila ng bullying, cyberbullying kay sa Kalamseng. Binabastos po niya yung 80 years old na nanay ni Christian Ray Garcia at si Christian Ray Garcia po na may sakit ngayon na anxiety at depression. So, bahala na po kayo kung paano ninyo tatalakan yang sa Kalamseng na yan na feeling famous, wala pa namang 1,000 yung followers. So yun lang po, maraming salamat at sa Kalamseng, hindi ko kailangan magparami ng followers. Naranasan ko na magkaroon ng maraming followers. At kahit kailan hindi ko yan nahabulin. Alam mo kung bakit? Kasi ang tunay na magaling, hindi lang followers magkakaroon ka, kundi mga kaibigan at lalong-lalo na mga taong nai-inspired sa'yo kasi alam nilang magaling ka. So kung wala kang followers at wala kang kaibigan at walang nai-inspired sa'yo, malinaw na malinaw, hindi ka magaling. Alam mo kung bakit? Kasi iglot ka. So yun lang po, maraming salamat. Ang dami pong lamok sa labas, no? So Christian Ray Garcia, laban kung laban. Tatak CFD, sana kayanin mo. Iglot na sa Kalamseng. Bye-bye! Thank you!